Sama-sama tayong magiging saksi. Patuloy na inaayos ang San Jose Bridge sa Gonzaga, Cagayan matapos itong masira ng bagyong Ophel. Hanggang ngayong gabi, mas dumami pa ang stranded sa lugar at naghihintay na mabuksan ng tulay. Ang iba tinatawid ng ilog kahit madilim, makauwi lang sa kanilang mga bahay. Ayon po sa DPWH, target na mabuksan ang kalsada hanggang mamayang madaling araw. Nakalabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Ophel kanina hapon, pero ayon sa Pag-asa, posible itong pumasok ulit sa PAR ngayong gabi. Ang bagyong Pepito naman inaasahang sasailalim pa sa rapid intensification hanggang bukas at maaaring maging super typhoon bago ito maglandfall sa weekend. Ang ibang detalye tungkol sa bagyo, alamin mamaya. Bago sa saksi, patay ang isang grade 10 student matapos saksakin ng nakaaway niyang mag-aaral na isa pang mag-aaral sa Caloocan. Ang away dahil umano sa electric fan. Saksi, si Jamie Santos. Kita ang kumpulan ng ilang grupo ng estudyanteng ito sa cellphone video nakuha ng GMA Integrated News sa bahagi yan ng Barangay 172 North, Caloocan. Sentro ng video ang isang lalaking naka-uniforme at isang lalaking nakapulang t-shirt at shorts. Maya-maya, biglang nagsuntukan ang dalawa. Hanggang ilang lalaking naka-uniforme rin at civilian ang nakisali. Hanggang sa nagkatakbuhan na. Hagip sa video ang isang lalaking may hawak na tila isang matulis na bagay. Ilang grupo naman ng lalaki ang sumakay sa motorsiklo at isa sa angkas nito ang tila may dugo sa tagiliran. Sa sumunod na video, isang dugo ang lalaking nakahandusay sa kalsada ang makikita. Kumikilos pa ito at may puntong napataas ang kaliwang paa. Hindi nakuna ng video ang aktwal na pangyayari pero nasaksak na pala ang isang grade 10 student. Sa kasamaang palad, nasawi ang biktima. Bukod sa kanya, may 3 estudyante pang sugatan dahil sa tinamong saksak. Isa sa 3 ang under observation sa ospital dahil tinamaan sa leeg. Sa inisyal nilang investigasyon ng Hillcrest Police Substation 8, nag-ugat ang away sa electric fan. Nagsimula po yung away doon sa kaklase niya na si alias Dave. Supposed to be ang pinag-aawayan nila is electric fan. Ngayon, yung alias Dave na yun is nasuntok nung rescue minor natin. Then, yung si Dave na nasuntok is nagsumbong ngayon sa mga kabarkada niya na yung mga biktima. Ngayon, nung lumabas na ng school, doon na nangyari ang insidente na inabangan nila yung rescued minor natin na doon, hindi nila akalain na may dala palang kutsilyo yung bata. Ayon sa Women's Desk ng Barangay 172, na unang nakakausap sa nakasaksak sa mga kaeskwela, dala niya raw ang patalim bilang proteksyon sa mga nambubuli sa kanya. Base po kasi sa kwento niya, nung time na yun, una talagang sumuntok sa kanya, then pinagtulungan siya. Then after daw naman po, nawalan siya ng malay. Tapos siguro nung medyo nahimasmasan siya, sa kanya kinuha yung kutsilyo. Saka yun, yung parang talagang naghamon na siya. Kaya lang talaga, yung isa talaga napuruhan talaga. Bagaman menor de edad ang involved sa krimen, tuloy daw ang pagsasampa ng kaso laban dito. Nasa procedure pa rin naman tayo na sasampahan natin siya ng murder at frustrated murder. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung may iba pang sangkot sa away ng mga bata. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga pulis ang menor de edad. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nangamatay ang mga alagang baka at baboy sa Cagayan dahil po sa hagupit ng bagyong Ophel. At ang mga taniman naman natabunan ng pagkarami-raming kahoy na tinangay ng baha. Saksi, si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Tila hindi maubos-ubos ang puwersa ng bagyong Ophel habang hinahampas ang probinsya ng Cagayan. Walang laban sa puwersa ng hangin ng daycare center na ito sa bayan ng Bagao. Tuluyan ng nawasak at nilipad sa ilang talampakang layo ang bubong nito. Tuloy-tuloy isinagawang paglilikas, lalo't nalubog sa baha ang maraming lugar sa bayan ng Santa Ana. Nang gumabi, nirescue ang mga nakatira malapit sa ilog.
Sa Apari, binitbit na ng mga pulis ang ilang mga bata. Katakot-takot na flash flood din ang naranasan sa katabing bayan ng Gonzaga. Nangamatay sa hagupit ng bagyo ang 28 baboy sa barangay Santa Cruz. Walang nagawa ang may-ari, kundi ibaon sa lupa ang mga nasabing alaga. Napuruhan naman ng flash flood ang San Jose Bridge. Nawasak ang magkabilang approach ng tulay, kaya stranded ang maraming sasakyan. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para makatawid. Dahil sa hindi madaanan ng San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Galing pa sa Santa Ana si Mang Pedro at desididong makapasok na sa Gonzaga para ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Wala nga sasakyan na papunta rito, kaya nga naglakad na lang ako. Pinangako naman ng DPWH ang agarang pagsaayos sa tulay. I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. Within the day, I'm very sure, makakadaan yung mga tao. Bibilisan namin to. Matinding pinsala rin ang dulot ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Tanaw sa drone video na ito, ang dami ng mga punong tinangay ng rumaragasang baha. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Kasama sa mga natabunan, ang mga tanim na palay ni Mang Jose. Naabutan namin siya nakabantay sa natitira niyang alagang baka. Ang 4 pang alaga niyang baka at 3 baboy nangamatay ng matangay ng baha. Mahirap explain, ma'am. Alaga namin, kabuhayan din namin. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Bahala ng pamama. Sa ngayon, nagsasagawa ng malawakang assessment ang mga otoridad sa lawak ng iniwang pinsala na nadaang bagyo. Pinauwi na rin ang mga bakwit dahil gumanda na ang panahon. Maaga naglakad pa uwi ang mga katutubong mula sa Barangay Palawig. Oo, ma'am. Tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung mayroong pang... Pero ayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. Okay lang, ma'am. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naibalik na kaninang umaga ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya na apektado ng nag-trip na linya sa Lalo, Santa Ana. Ang Magat Dam naman, may bukas pa ring 2 gate at nagpapakawala ng tubig hanggang ngayon. Para sa GMA Integrated News, ako si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pahirapan naman ang pag-abot ng tulong sa ilang lugar sa Adams, Ilocos Norte dahil sa manasirang daanan at tulay. Mula sa Ilocos Norte, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, pabugso-bugsong ulan yung naranasan namin dito sa bayan ng Pagudpod at katabing bayan na Adams sa buong maghapon. Iniinda pa rin ng ilang residente rito yung pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo. Yun nga lang, katulad sa bayan ng Adams ay hindi pa maisaayos yung mga nasirang daan at tulay dahil nga sunod-sunod yung pagdating ng mga bagyo. Warak ang bahay. Warak. Oh, walang natirang bubong. Ito ay mga yero. Nilipad. Ganyan kawasak ang bahay ni Ana ng manalasang bagyong Marce sa Adams, Ilocos Norte. Wasak ang bahay. Pinagtagpi-tagping trapal at plastic muna ang remedyong ginawa nila sa bahay. Ang problema, heto naman ang bagyong Ophel. Kaya tanggal ang bagong pader na gawa sa yero. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kaming trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Panalangin lang po na sana po matapos na yung ng bagyo. Ganyan din ang sitwasyon ng 82 taong gulang na si Nanay Maria. Kaya tumutulong siya sa paglilinis sa mga kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pang paggawa ng kanyang bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutuan ko. Nasira lahat po sa bahay. Sa Poblacion 3, umapaw ang spillway. Ang tulay na ito naputol. Nasira rin pati ang floodway. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Dahil sa sunod-sunod na bagyo, delikado ang pagsasagawa ng clearing operations. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala,
Ayon sa MDRRMO, isolated o hindi nararating galing labas ang 3 sityo ng Adams dahil sa mga nasirang tulay at daanan. At gaya ng ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. We need the help of sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, humibig pa ng tulong. Number 1 siguro yung mga equipment, saka yung mga funded for infrastructures, and then yung mga food na kailangan ng mga tao, and then yung mga replacement for the agricultural damages. Kalbaryo naman ng mga residente sa Ilagan City, Isabela, ang makapal na putik na iniwan ng magkakasunod na bagyo. Ngayon lang nakauwi si Aling Gliceria na 4 na araw na natili sa evacuation center. Sobra-sobra yung tubig na dumarating sa bahay namin. Kaya hirap na hirap ka po ngayon. Ang bahay naman ni Alma sa Barangay Bagong Bayan, 2 beses nang nalubog sa tubig nitong nagdaang bagyong Christine at Nika. Ang hirap, sir. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun, no? Babalik, maglilinis ng talagang mahirap, sir, talaga buhat. Kuha namin dito, sir. Hindi rin nakaligtas ang mga taniman sa lugar na ngayon nagmistulang ilog. Ang tulay na ito, hindi na rin madaanan. Dahil sa epekto ng sunod-sunod na bagyo, nagdeklara ng state of calamity noong Martes ang bayan ng Kabagan. Sa barangay Casibarag Sur, lubog pa sa baha ang mga tanim na mais dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Napakahirap kasi siyempre, 2 beses nang nabaha yung pananim ng tatay ko. At siyempre, mag-umpisa naman sir sa una. Umabot sa 22 million pesos ang pinsala sa agrikultura na iniwan ng mga dumaang bagyo. Karamihan po kasi sa mga naapektan yung mga magsasaka natin. Ang pinaka-source ng income ng mga tao is farming. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Pia, sa ngayon ay nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin ipinaabot yung tulong sa mga apektadong residente gaya halimbawa ng family food packs mula sa DSWD at pati na rin construction materials galing sa provincial government, Pia. Darlene, kanina nabanggit ninyo sa report ninyo na ang hinihinging tulong, pagkain, mga construction materials, iba pang material na bagay. Pero nabanggit rin ba nung mga halimbawa ng PDRRMO na kailangan nila ng tulong sa personnel? Kasi naalala ko nung bagyong Christine, talagang may fatigue rin kasi sa bahagi ng mga rescue worker, pati na yung mga rumeresponde sa kanilang pagsasaayos, no, sa mga nasirang tulay at daanan. Pia, doon sa pinuntahan namin na bayan ng Adams dito sa Ilocos Norte, hindi pa naman problema yung kakulangan ng personnel. Ang problema lang talaga nila yung window of time para maituloy nila yung clearing operations at iba pang rehabilitation and recovery efforts dahil nga hindi nila maituloy-tuloy ito katulad na lang ng pagsasaayos ng mga kalsada at mga nasirang daan dahil nga sa sunod-sunod na paparating ng bagyo. Yung huli kasing tumama sa kanila na matindi ay yung bagyong Marce. Yung bagyong Nika at pati na rin yung bagyong Ophel hindi naging matindi yung pinsala doon sa mga inikutan naming bayan dito sa Ilocos Norte. Kaya hindi katulad siguro sa ibang probinsya sa Hilagang Luzon, hindi pa sila nagkukulang sa mga rescuer at iba pang nagtatrabaho o personnel. At yan ang latest o live report mula rito sa Ilocos Norte. Ako si Darlene Kai para sa GMA Integrated News.